Hey, good day mga ka-solar. Nakaraan pinag-aralan natin yung datasheet ng ating mga panel. So ngayon naman is pag-aaralan natin yung datasheet or specification ng ating inverter. So napaka-importante nito dahil dito natin i-match yung panel at saka yung ating inverter. Kung ano ang capacity ng ating inverter. Kung ilan ang pwede nating i-load na panels. So ayan. Bigyan lang natin ng konting pasada or background kung paano basahin itong datasheet ng ating inverter. So hindi natin masyadong itatakel sa susunod na topic is ipagmamatch na natin yung ating inverter at saka itong panel. So yun ang matching talaga. So ngayon is parang pasadahan lang natin yung datasheet ng ating inverter para magkaroon tayo ng idea kung paano basahin or ano yung mga nakalagay dito. Lalong-lalo na yung importante rito is yung panel specification na pwede nating i-load sa ating inverter. Okay? Okay guys, ito yung isa sample nating datasheet, Lux Power, 10 kilowatt. Okay, ito yung ating specification. Ito yung ating model, Gen LB-EU-10K. So 10 kilowatt. So pansinin natin, napakataas ng PV array na kaya niyang accommodate 15 kilowatt. And then yung kanyang rated PV input voltage 360. So ayan yung pinaka-ideal, no, parang nominal. And then number of independent MPPT tracker. So dalawa siya. So ibig sabihin 2, that's 2. Dalawa yung input, dalawang MPPT, dalawang input, dalawa. And then yung kanyang voltage 100 and hanggang 600 volts, napakataas. And then kanyang range is 120 hanggang 500. And then yung startup voltage, so 140 para mag-start yung ating inverter. And then yung ating input, PV input, 25 amps na. So kayang i-accommodate yung matataas na panel. And then yung kanyang ISC is 34 amps. So yan, kayang-kayang i-accommodate yung mga matataas na panel natin ngayon na lumalabas. Okay, punta naman tayo ngayon sa battery. So ito yung ating battery. So pwede yung lead acid at saka lithium iron, LiPo4. 48 volts yung ating system. So yung range niya is 40 hanggang 60 volts. And then yung 10 kilowatt ang maximum charge current, so 210 amps. Charge and discharge, so 10 kilowatt yung ating inverter. And then force wake up from PV, yan, yes. Okay, punta na tayo sa AC, sa grid. Rated AC voltage, 230 volts. 230 volts tayo. Okay, yung frequency, AutoSense 50 or 60 Hz. Rated AC output, 43.5. So output power, yung wattage is 10 kilowatt. Maximum AC input power, 15 kilowatt. And then yung ating THDI or harmonics. So pag naka-net metering tayo, so less than 3%. So pasado naman siya sa application sa net metering.
And then maximum continuous AC power pass through. So normally ito yung parang bypass. Okay, punta naman tayo sa UPS or backup. So 10 kilowatt, 1:1. 10 kilowatt yung ating inverter, 10 kilowatt din yung ating backup. So yung voltage, so 30 volts. Current, 43.5. So 50 60 Hertz. So normally, yan lang naman. So ito. And then ito yung kanyang surge power duration. Normally, times 2 sa inverter. Within 0.5 seconds. So napakabilis niyan. And then switching niya is 20 milliseconds. So yan. Ayan guys. So normally, yung efficiency, yung ibang data, yung mga efficiency, so 99, ayan, basahin na lang natin yung kanyang mga protection built-in. So check sa atin yan. Huwag na natin isa-isahin. Okay, so nandyan yung protection nya, overcurrent, mga ganun, anti-islanding. So napakataas ng kanyang efficiency, 99.9%. O yan mga ka-solar, naintindihan na natin o nagkaroon na tayo ng idea paano basahin yung ating datasheet ng panel and then yung ating inverter. Sa susunod na videos, imamatch na natin sila para sa pag-sizing o pag-design ng ating solar. Subaybayan lang sa mga susunod na videos. Tuloy-tuloy lang yan para in the end, may matutunan tayo sa pag-set up ng ating solar. Thank you very much. Okay mga ka-solar, sasagutin lang natin yung iniwan nating tanong noong nakaraang video kung STC or NOCT ang gagamitin nating reference sa pag-sizing ng panel. Sagot ko dyan is parehas natin gagamitin. So yung STC is for designing. So pag nagde-design tayo, yung STC ang basehan natin para hindi siya mag-overload or hindi siya lalagpas dun sa binigay na standard test condition for safety purposes natin. And then, kung output naman yung pag-uusapan or yung expected natin na output, NOCT. Because ito talaga yung pinakamalapit or in real world, may output natin malapit doon sa capacity na ating mga panel. Para hindi kayo over-expect or mabigla, bakit ganun yung output? Yung ating panel is mataas and then yung ating output is mababa. And then, yung mga consideration pa dyan is yung orientation, yung wiring natin, kung gaano kalayo, yung mga losses na tinatawag, magiging makaka-apekto dun sa output ng ating panel. Hindi lumalabas kung mataas yung ating panel, ang expected natin is ganun din yung panel. Nabawasan na siya. Ayun nga, dahil dun sa mga losses na tinatawag, and then dun sa NOCT, na tinatawag natin. Para hindi tayo mag-expect or magugulat kung yun lang ang output natin. Okay? Okay, recap. Yun nga ulit. STC is for designing, for safety purposes. So, kailangan natin i-consider yon pag nagde-design tayo ng ating solar. Okay? And then, ito yung ating inverter. So, dapat maintindihan natin yung datasheet. Laging datasheet yung ating basehan para maging maganda yung ating system. Okay guys? Mga solar, thank you very much.